Hindi po kami ang nagpakalat ng fake news, baka kayo po ang nagpakalat ng fake news. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction update Piche. Dito nga po kasi ito pong pamilya ni Katunying binabanatan na rin ho netong mga pinklawan, dilawan. Ito po kasi yung mahirap dyan bilang reporter Totoo po ito mga ka-update. Kung saan di ba, ipinaliwanag na netong si Ping Lacson na almost of the senators has insertion. Ayan naman po malinaw naman po yan. Tapos, dawit na nga itong si Risa Hontivirus. Pero yung mga pinklawan, dilawan, mga ka-update binabanatan ho siya na hindi raw kasali si Risa Hontivirus. Eto na nga may resibo na itong si Katunying. Pinakita niya na yung 3 billion insertion at 750 million flood control, hindi lang kung saan-saan, pati dyan sa tarlac. Di ba kaya, etong kahit na anong ipilit ng mga kakamping na ito, mga kabdit, wala ho silang magagawa. Dahil ito, kilala na ho yan sa media Si Katunying, kilala na ho yan, sikat na yung pangalan yan. Kaya, hindi lang matanggap nito mga pinklawan, dilawan, na yung kanilang paboritong kandidato bilang senador, nadadawit sa insertion at flood control. Kaya mga ka-update dito po sa ipapaliwanag ni Katunying, lilinawin niya ho kung bakit pati siya, ang kanyang pamilya, binabash. Isipin mo yun pati sa mga social media ng anak ni Katunying, dinadamay ho siya. Hindi naman po patas yan. Tapos sasabihin nyo yung mga pinklawan-dilawan matatalino, may disiplina. Ano yung pinapakita ho nila? Ano kaya yung ipinapakita nilang ganyang ugali? Di ba? Kung disiplinado yung mga pinklawan, hindi ho nila gagawin yan. Pati yung pamilyado, pati yung anak, asawa, binabanatan nila. Hindi naman po makaturungan yan. Hindi naman si Katunying yung nagnanakaw. Okay lang saan ang banatan yung mga yan kung sila dawit dyan sa flood control. Ang mahirap dito mga ka-update, hindi lang matanggap netong mga supporter sa mga pinklawan na dawit si Hontivirus sa mga issue ngayon. Kaya mga ka-update rekta na ho tayo dito kay Katunying kung saan nga ipapaliwanag niya lahat-lahat itong mga pinklawan na to, si Hontivirus, pati yung mga anomalyang ginagawa nila sa kanyang pamilya. Kaya mga update, bago tayo magsimula, isang like, isang share lamang mga update, malaking tulong na ho yan sa atin. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Sa Quezon City. Pasensya na kayo, medyo namamaga pa yung mata ko Kababangon ko lang. Nag-alarm ako ng quarter to, hindi pala quarter, parang 2:40. Nag-snooze pa ako Sabi kasi ni nanay, matutulog ako sa tanghali para tumangkad ako. Kaya lagi ako natutulog sa tanghali kapag kami pagkakataon. Sana po ay okay na okay lang kayo dyan. Saan man po kayo naroroon. Kayo man po ay narito sa Pilipinas o kaya po naman ay nasa ibayong dagat. At ang lagi po naming dalangin, kayo po ay ligtas sa anumang uri ng karamdaman. At alam nyo, I'm sure, one way or the other, kayo po ay nagkaroon na ng sakit o ang kamag-anak nyo o ang mahal nyo sa buhay. Napakahirap ng meron pong karamdaman. Ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Tayo po ay muling naguhuntahan ngayon sapagkat syempre sikat Sikat Chupoy. Oo. May mga nanonood sa atin mula sa Edmonton, Canada. Edmonton, ayan si Gonamul Mark. Ayan, thank you po sa inyo. Tapos bonjour, sabi nitong si Imelda Reglos Kedeng ng Lingasin, Paris. Nandun siya sa Paris, France. Alam niyo, napakaganda po nung uunahin ko lang po ito. Napakaganda po ng
ng ipinalabas na statement nito pong teka, nasan ba yun? Tinan ko lang Ganda ng statement na nilabas nila Ilan po mga kababayan statement. Yan. Meron po statement na inilabas. Ito pong si Senator bahala nito. Si former senator, ayun, former Senator Laila De Lima. Hindi ko pala na dalo dito. Ang ganda Ganda po na statement niya. Ito. Basahin ko lang po sa inyo Napakaganda po nito, especially yung pong sumusubaybay dun sa ating pong issue na may kinalaman po sa kay Senator Risa Ontiveros, Ako, natutuwa ako dito sa statement na to. Dali lang po Yun, nagkita rin. Nagkita rin. Nakita rin. Yihi. Eto. Pasensya na kayo at medyo mahina ako sa mga ganito Eto. Yun. Nakita ko na. Mama Imelda, alisin na kita. Ay. Ito po, napakaganda po nitong statement na ito ng liberal, statement ng liberal na senior po ni Senator Congresswoman Laila De Lima. Ayan, Laila De Lima. Ito po, sabi po niya, we stand with Senator Risa. Ayan, yan po sabi niya. Kami ay Unang-unang sa lahat mga kapatid, ano bang bago dyan kay Laila De Lima? Ano bang bago dyan na pagsuporta dyan sa mga dilawan at pinklawan? Hindi nga lang yan mga kapatid, kain suka din ho yan. Sino lagi po ba yung mga binabanatan niya? Si BP Sara, pamilyang Duterte, pero yung mga magnanakaw dyan, sila Saldico, Martin Romualdez, tinawag niya na ba? Lalong-lalo na si Marcos Jr. Pinangalanan niya na ba? O Duterte lang talaga? 'Di ba? Yan po yung mga ka-update, nagtutulong-tulong para pabagsakin yung pamilyang Duterte. Yan lang po yung katotohanan dyan. Kaya wag na ho tayo magtaka kung silang mga pinklawan, tsaka yung mga Marcos administration, nagtutulong-tulong. Yan po talaga yung magkakakampi dyan. Nagbubulag-bulagan po sila, yung katotohanan dyan, kain suka ho, yung mga yan. Diba? Kung sino po yung nasa kapangyarihan, sila ho yung sinasamba nila. Pero pag wala ka na sa kapangyarihan, doon kanila babanatan. Yan po yung katotohanan dyan mga ka-update. Tumatayo kasama si Senador Risa. Yan, sabi po niya, mga kababayan. Okay po yan, maganda po yan. Ibig sabihin, kakampi sila. Ayan, kakampi sila. Nasa likod na, parang ganun natin, nasa likod ka namin, o nasa likod mo kami, Senator Risa. Hindi lang po yun. Mas maganda po yung sinabi niya sa ilalim. Sabi po niya, we stand with every truth teller in this country. Nasa likod kami. Tumatayo kami, kakampi kami ng bawat isa na nagsasabi ng katotohanan sa bansang ito. Sino ba ang ayaw nun? Congresswoman Laila De Lima. Eto pa, mas maganda to. We stand with Filipinos. We stand with Filipinos who demand honesty. Kakampi kami ng mga Pilipino na
humihingi ng katapatan, not hypocrisy. Ibig sabihin, ayaw po nila ng ipokrito. Ayan. Accountability, not alibis. Pananagutan, hindi palusot. Ayan, ako. Ako masayang-masaya ako nung nabasa ko po itong statement ni Congresswoman Laila de Lima. Madam Congresswoman, maraming salamat po sa statement nyo na ito. Mga statement na pampukaw sa isipan at damdamin ng ating mga kababayan. Tama po yan Ano? Tama po kayo sa sinabi nyo na to. At ito po ay isang napakagandang pagkakataon, mga Madam Senator, para limi-limiin po natin kung ano ba ang nangyayari sa bayan natin. Opo. Hindi po ba? Ang ganda po nung sinabi niya. To cut the long story short, ang sinasabi po ni Congresswoman Laila de Lima, ang gusto nila ay totoo, ang gusto nila ay nagsasabi ng totoo, gusto nila ay tapat, ayaw nila ng ipokrito. Teka, ano ba ibig sabihin ng ipokrito? Ano ba ibig sabihin ng ipokrito? Tanungin nga natin tong si Gagel, para pare-pareho tayo ng pinanggagalingan. Ano ba ibig sabihin ng eto? A person who indulges in hypocrisy. Ano po? Ang sabi dito, the story tells of respectable men who turns out to be a cheat and hypocrite. So, ito po palang ibig sabihin ng hipokrito, pinalilitaw na siya kagalang-galang, nung pala siya hindi naman totoong kagalang-galang, kundi mandaraya. Ano po, mga kababayan? Yung sinasabi niyang siya'y matuwid, pero hindi naman pala. Yung sinasabi niyang sila'y malinis, pero hindi naman pala. Sinasabi niyang siya ay tumutulig sa mga mali, pero hindi rin naman pala siya tama. Hindi po ba, mga magulang at mga Kaya sang-ayon ako sa sinabi ni Congresswoman Laila de Lima. Opo. Congresswoman Laila de Lima, tama po kayo. Kaya lang ang tanong ko, Congresswoman Laila de Lima, para kanino po ba yung inyong tinutukoy? Para kanino po ba? Hindi po ba? Baka naman meron kayong pinatatamaan dyan, Madam Congresswoman. Baka naman may tamaan kayo dyan sa sinasabi nyo, may magalit po sa inyo. Ano po? Baka sabihin sa iyo, Congresswoman, baka naman pwedeng maghinay-hinay ka dyan na Congresswoman. Baka tinatamaan mo tayo. Baka sabihin mo sa ganun. Mabihira pati. So, anyway, ba't ba napunta ako? Pasensya ka na, medyo natuwa lang po ako. Tapos, babalik ko lang po ito. We stand with Senator Risa. Alam ko po kung ano yung tinutukoy nila na we stand with Senator Risa. Ano po, mga kababayan? Ang tanong, dudugtong ko na rin ang isa namang pahayag mula po kay Senator Congresswoman Laila de Lima. Ang sabi po ni Senator Laila de Lima kung ba't sinabi niyang we stand with Senator Risa, ganito. Hindi siya korap at hindi siya magnanakaw.
Ako naman din yun din ang tingin ko kay Senator Risa Hindi siya kurap at hindi siya magnanakaw. Yan po ang sabi niya. Tuloy. Pero, hindi na po tayo nagugulat sa ganito karumi at kagarapal na taktika. Yan po ang sabi ni Congresswoman Laila de Lima. Meron daw pong marumi at garapal na taktika. Malinaw, sabi niya, na ang mga nasa likod ng paninirang ito, meron daw po siyang nasumpungang malinaw at meron daw pong nasa likod. Meron daw pong nasa likod ng paninirang ito. Meron daw pong nasa likod ng paninirang ito. Parang ang dating po, may nag-o-orchestrate ng paninira laban kay Senator Risa Ontiveros. At ay ang mga tinatamaan sa nalalantad ng katotohanan. So ang sinasabi po niya, merong effort, parang concerted effort para po siraan si Senator Risa Ontiveros at meron pong nagsususi doon at ang nasa likod daw po nun ay sino? Ang mga tinatamaan sa nalalantad na katotohanan. So, yun po ang unawa niya. Tapos sabi po niya, pansin nyo ba, nalilihis na naman ang atensyon sa dapat nating tumbukin? Bukod kasi sa mga kasinungalingan, may bida-bida ring nanggugulo sa usapan. Markahan po natin sila at huwag magpadala sa kanilang mga tunay at makasariling pakay. Ang pagtindig natin kay Sen Risa ay pagtindig natin sa integridad, katotohanan at pananagutan. So, in other words, yung po pala ang kanilang mindset, mga kababayan. With all due respect, Congresswoman Laila de Lima. So, ang sinasabi po pala ninyo, merong isang pagkilos, parang isang organisadong pagkilos o paninira laban kay Senator Risa at merong nagsususi dito o merong nagmamanipula at ito ay ang mga ayaw malantad ang katotohanan o yung tinatamaan ng ang totoo nun, kung meron man, ewan ko kung sino po yung tinutukoy nyo. Pero ako, kaya kong sabihin po sa inyo, Madam Congresswoman, na hindi po ako yun. Opo, hindi po ako kasama doon. Hindi po. Kung meron man pong tuwiran na gumagawa ng paninira, sabi nyo ay may nag-o-orchestrate ng paninira laban kay Senator Risa Ontiveros. Kung meron man, hindi po kami kasama doon. Hindi po kami kasama doon. Isa lang po sinasabi natin at sang-ayon po kami doon sa una yung binanggit kanina, Madam Congresswoman, na na ayaw natin ng hipokrito. Ayaw natin ng nagmamalinis. Ayaw natin ng self-righteous. Pero hindi naman pala, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Opo, ayaw nating pare-pareho nun. Alam nyo, kung saan-saan na nasuot itong usapan na to Pero bibigyan ko kayo ng konting background, mga kababayan. Bibigyan ko, of course, meron ba akong sasabihin dito na uunawain o pakikinggan ng mga sadya namang mga galit na sa akin noong pa. At pangalawa, siguro hindi na mababakbak ang kanilang isip at damdamin sa kanilang paniniwala tungkol po kay Senator Risa Ontiveros. Wala naman tayong masamang tinapay doon. Pero as a backgrounder, mga kababayan, uulitin ko na naman. Nagsimula po ito nung ma-interview si Senator Ping Lacson. Na-interview po si Senator Ping Lacson noong nakaraang linggo, kung di ako nagkakamali, September 28.
At sinabi po niya, almost all senators, yun po ang sabi niya, almost all senators, ay meron daw pong insertion. Natin tong ito po, tingnan natin yung parte ng report na yon. Dali lang po, kababayan. Ito po yung umpisa ng lahat ng yan eh. Hindi ko lang mawari kung bakit nabalikuan lahat. September 28, ABS-CBN News, Lacson, almost all senators in the 19th Congress inserted. Halos lahat. Nagsingit. Ginamit po niya yung salitang inserted. Insertion. Ang isiningit daw ay magkano? Around 100 billion worth of items sa 2025 budget. Alam nyo, nakausap ko si Senator Ping Lacson tungkol dito. At nagkasundo po kami, kaya almost all ang kanya ginamit, sapagkat meron pong isang senador noong 19th Congress na hindi na naging parte ng deliberasyon ng budget ng 2025. Sino po yon? Sino po yon, mga kababayan? Si Senator Sani Angara, sapagkat siya po ay nai-appoint na DepEd Secretary. Sa madaling salita, mga kababayan, sa madaling salita, ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, pag inalis mo si Sani Angara, lahat ng senador ng 19th Congress ay may insertion ng 2025 budget. Kasama po ba si Senator Risa Ontiveros sa lahat? Kasama po ba siya? Pagka tinanong mo tong mga kakamping na matigas ang ulo, sasabihin na, hindi kasama. Si Senator Ping Lacson ang nagsabi niyan eh. Si Senator Ping Lacson po. Kaya, kung ang pinag-uusapan natin dito dapat niyong awayin, bagamat okay lang din naman na awayin niyo po ako, okay lang din naman na, pero awayin niyo naman ako sa issue. Sa issue. Tulad nito, si Senator Ping Lacson nagsabing lahat ng senador, kasama doon si Senator Risa Ontiveros, may insertion. Sino bang nag-umpisa niyan? Kami namang mga makukulit na reporter, nakapaghanap po ng mga detalye, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Kaya nga po, na-interview namin si Senator J.V. Ejercito, doon sa mga nagpipilit yan, ba't sinosolo mo? Ba't sinisingle out mo si Senator Risa Ontiveros? Hindi po totoo yon. Kayo po ang nagpapakalat ng fake news, hindi po totoo yon. Hindi po kami ang nagpakalat ng fake news, baka kayo po ang nagpakalat ng fake news. Bakit po namin sinabi? Sapagkat, bago pa po namin mabanggit si Senator Risa Ontiveros, napangalanan na namin at nabanggit na namin na may insertion sino-sino. Si Senator Raffy Tulfo, Senator Win Gatchalian, at Senator J.V. Ejercito at Senator Grace po. Tapos, nabanggit din po namin at nagulat nga kami sapagkat alam naming hindi siya maaaring gumawa nito, ay si Senator Risa Ontiveros. Okay na po yun isang maliit na kwentuhan lang po sana yun kasi tanggap naman nating lahat, especially sa mga mamamahayag, na ang mga senador po at congressman nag-i-insert. Sabi nga po namin wala namang masama doon. Ano ginawa ninyo?